Kaya, ito na po. Kami po ni Nelson tumanggap po ng bilin bilang mga kaanib po sa Iglesia ni Cristo at sa atin hong mga kababayan. Dahil po dyan, mga kababayan at mga kapatid sa Iglesia, ang mga kapatid po sa Iglesia ay naghahanda, Nelson. Ulitin ko po ang mga kapatid po sa Iglesia ay naghahanda na magsagawa po ng rally. Kung bago ka lang dito sa NTPH, maaari bang makahingi ng isang like at subscribe? At huwag kalimutan pindutin ang notification bell para ma-notify kapag may ganito tayong upload. Salamat kabayan! Ngayon po, meron tayong napakahalagang announcement, Nelson. Pahayag. Pahayag, breaking news po sa pamamagitan ng palatuntunang sa ganang mamamayan. Mga kapatid, ayan ang termino natin, mga kapatid, mga kababayan, ipakishare nyo po itong ating YouTube Live, ito pong ating Facebook Live, kung saan man kayo social media account naka-follow, ipakishare nyo po ito para mas marami po makapakinig, makapanood, at nang sa ganon ay mapakinggan nyo mabuti. Baka kayo ay tumanggap na rin ng tagubilin. Kami po kasi ni Nelson, bilang mga kaanib sa loob ng Iglesia ni Cristo, ay tumanggap tayo ng tagubilin, Nelson. Kaya bago mo lang banggitin yung tagubilin na yan, again, ishare nyo na po, pati yung mga vloggers na kaibigan natin, Nelson. Yung mga vloggers na nakatutok po sa amin. Paki-record nyo po ito, tsak, magugustuhan po ninyo itong ating announcement kayon. Napakalaki po nito. At baka mabigla kayo, manghinayang kayo kung hindi nyo po maire-record itong announcement natin ngayon. Okay, hindi nyo napanood, diba? Oo, pero bago po yun, ay balikan muna natin ang mga pangyayari. Yan, bigyan natin ng konting premise, Nelson. Background. Oo. Bakit ba naging abala dyan? Kasi nakita mo, ang House of Representatives, halos araw-araw Inaabot nga ng madaling araw kung minsan, naging abala sa kung ano-anong investigasyon, di ba? At kung ano-anong ginagawa. At ngayon ay may nakaumang pa na impeachment. Saan ba nagmula yan dyan? Ano bang pinagmula ng mga pangyayari ito? Nako, yun na nga po. Dahil sa ito po yun ang tawag natin ito, yung awayan sa politika. Yun hong mga issue na ibinabato sa pangalawang Pangulo, dahil daw po sa ganito, sa ganyan, hindi na natin muna talakayan sapagkat alam naman yun ng ating mga kababayan. At nauwi ho yan sa napakatindi, humantong sa bantaan nandiyan diba? Sabi ng Vice President, pag ako namatay, may kinausap na ako para patayin din kayo. Sabi naman ng Pangulo, hindi namin palalagpasin yan, yung mga ganyan. At sa pamamagitan din ng mga mamamayan, nanawagan di ba, sa ating Vox Populi, na dapat, hindi ganyan, di ba? Dapat sa inyong dalawa, bilang leader ng bansang ito, hindi nag-aaway, dapat mayroong magpakumbaba. May mauna. At doon nga ho sa ating Vox Populi, kayo ho ang nagsabi, mga mamamayan Majority sa inyo nagsabi, ang dapat na manguna dyan para matigil na yung gulo ay ang Pangulong Bongbong Marcos. Pero bitinin natin ng konti, Nelson. Ito inihintay ko pa yung marami nating mga followers. Mamaya natin konting banggitin kung ano po itong i-announce natin na napakalaki. Pero nandun na tayo, Doon sa nagpakumbaba na ang Pangulo. At anong mangyayari kasunod? Ayan po yung ating abangan. Yan, Kaya, sige po, i-share niyo pa, ngayon kasi nakatutok ka sa atin, parang 1,000 pala, Nelson, Paabutin natin ng mas marami. Again, Lalo na po sa mga kapatid. Mga kapatid, alam niyo na po, ibig namin sabihin, na nakatutok ngayon, ipakishare niyo po yung ating palatuntunan, sapagkat kami po ni Nelson, at ang iba pa nating mga kapatid ay tumanggap ng bilin, ng tagubilin. Na dapat baka ay naninibago rin kayo at tsaka makakarating din sa inyo ito. Pero i-announce natin, mamaya konti, Nelson. Pasarapin lang natin ang ating kwentuhan. Ilatag pa natin itong mga bagay na ito, Nelson. Unahin natin dyan yung mga epekto ng mga kalamidad. Kasi sabihin din baka nila, hindi, kailan naman magsasabi na
hindi natutugunan ang pangangailangan ng mamamayan. Oho. Ang totoo niyan, lahat naman ng pangangailangan ay naasikaso. Ha? Nako. Baka naman sabihin nila na gano'n. Kaya okay lang maging busy ang mga nasa pamahalaan ngayon kung saang mga bagay. Kung para sa inyo, okay po yan. Sa amin po ni Nelson, hindi okay yan. Lalo na doon sa mga alam mo ba yung bilihin ngayon, Jen? Oho. Naku po, ako nung isang araw, namalengke ako eh. Oh. Pag uwi ko, kahit wallet ko, gusto ko na ibenta eh. Sa sobrang mahal ho ng bilihin. Oo, apektado ho talaga tayo lahat. Oo. Again, doon nga lang sa binabanggit natin kayo na epekto ng kalamidad. Yung bagyo Nelson ha? Oo. Simulan natin doon sa una, yung 5 magkakasunod. Sa 5 magkakasunod na bagyo, at yung huli, ano yung pangalong huli? Pipito? May PO, may OPE. Opel. Oo. Ano ha? Ay umabot po ng halos ilang bilyong piso ang pinsala po sa agrikultura. Ang pinsala po naman sa infrastruktura ay bilyon din po. Ano ha? Sa kabuuan, matuturing natin bilyon po ang halaga ng pinsala ng sunod-sunod na 5 bagyo ha. Sa buhay po naman, gaano karami ang nawala sa pinakahuling tala po ng OCD, kung hindi ako nagkakamali, kulang-kulang 200 po ang bilang ng mga namatay. Hindi natin alam sa mga oras ito, Nelson, kung yung mga tao bang yun nailibing na. Baka hanggang ngayon na pinaglalamayan pa rin yung mga yan. At bukod dyan, Jen, sa mga nasawi na yan, naku po, marami pa rin ho ngayon, hindi pa nga makabalik sa tahanan nila eh. Oho. Di ba? Yung mga binaha, yung mga natabunan ng lupa, hanggang ngayon ay nasa mga evacuation center pa ang iba. Ayan. At ang Opo. malala dyan, Jen, ito ay baka kasi ang akala natin na bigyan nyo ng tulong, isang beses nyo napuntahan, okay na yon. Yung kabuhayan ho nila, nawala eh. Hindi ba? Oho. Yun ang mas masaklap. Yun ang sinasabi natin. Ano? Ito ba ang hindi dapat kumbaga, babaliwalain ba natin to? Magiging second priority ba natin ito? Naku, hindi ba dapat ito yung first priority natin? Di ba? Totoo Ang yan. ipa-priority ba natin ay ang mga awayan sa politika sa ating bansa? Di ba? At ang Aywan ko lang. ang problema pa niyan, Jen, dahil nagiging, kasi nauubos yung oras hindi ba? Oho. Kahit naman kayo, personal. Sa personal yung buhay. Nagtatrabaho ka. Tapos maaabala ka ng ibang bagay, magagawa mo ba ng tama ang trabaho mo? Di ba? Napaka practical lang naman na sabihin na kapag maraming ganito, mabuti sana kung maayos sa buhay ng mga Pilipino. Walang sakuna, walang kalamidad, at nabibili nila ang mga pangunahing bilihin. Pero hindi ganun Ang dami ang dapat na unahin ngayon kaysa dyan sa mga awayan na yan sa politika. Di ba? Nako, yun na nga po. Ngayon, doon sa atin hong mga kababayan na nakikinig ngayon at nanonood sa pamamagitan po ng ating pag-broadcast na ito, kayo po, nung isang araw naalala ko, Nelson, anong araw Biyernes ba natin na itanong yon? Na sino ba sa Pangulong Bongbong at sa pangalawang Pangulo ang dapat na magpakumbaba? Yun nga. Oo, Diba? oo. Sa kapakanan po ng taong bayan Yes. Diba? At mukhang halos 100% ang tumugon na nagsabing dapat ang Pangulong Bongbong ang magpakumbaba. Diba? Ang kagandahan nun, Jen, Oho. ang Pangulo ay nakikinig din naman sa mga mamamayan. Mukhang tayo nga napakinggan ng Pangulong Bongbong sa punto na yan Dahil kinabukasan ay nanawagan ng Pangulo, Pangulong Bongbong Marcos, sa mga kongresista, kapwa liderato ng Senado Oho. at ng House of Representatives, na kung siyang masusunod, wag nyo nang ituloy ang impeachment. Kasi wala naman anyang kwenta yan di ba? Ang binanggit niya yan yung storm inactica. Baka pakihanap nyo nga yung aktual na sinabi ng Pangulo. Ayun, yun, tama. Iparinig Para siguro natin. marinig natin. Kasi baka nakalimutan na ng mga congressman. Yan. Dahil ngayon, Jen, may balita di ba, may naghahain ng impeachment complaint. Kahapon. Kahapon lang ba yun? Yes, kahapon. At ngayong araw, Tuesday yun ay Tama. may panibago na namang impeachment complaint na ipinail. Kahapon ang naghain, di ba, yung grupo, ang civil society group. Oo. Sa pangunguna na dati Senador Laila de Lima. Di ba? Ang mag-iendurso ay yung bagong representante ng Akbayan,
si Sindanya. Di ba? Yun yung nangyari kahapon eh. At sa araw na ito, sabi, ay meron bang nag-hain o nag-file na ng bago? Nag-file ngayon. Oo, Ayun yun, ano ba ang balita? Kasi hindi ko napanood yan eh. Yun nga. Oh. Oo. Ang nakalagay dito ay yung reaksyon na ni Congressman Joel Chua dyan eh. Ay, ng ito. House Committee on Good Government. Ito ba si Teddy? Oh, yeah. Oo, Si- yung bagong nag-file. Gano'n. Oo. Tapos sino itong nasa gitna? Si Lisa Masa ba? Yes. Oo. Ba't pinayagan ng Kongreso na siguro kasama itong si Franz Castro ba ito? Yung naka-green. Oo, yan. Oo. So ito yung nangyari kanina. Congresswoman Lisa Masa, tama ba yun? Ito, grupo ng makabayan to, na pinakikita natin sa television, Nelson. Grupo ng makabayan. Ito ba yung nangyari kanina? So ito yung second impeachment complaint, tama? Yan yun. Naku, talaga naman pala, no? Yun. Yun po pala. Hindi ko kasi napanood niya kayo na eh. Ano bang background ukol sa bagay na yon? Eto ay reaksyon na dyan ni House Committee on Good Government and Public Accountability Chairperson, Congressman Joel Chua. Oh. Ang sabi niya, dahil dalawa na nga yung... dapat na sinabi niya, hindi, sabi ng Pangulo, wag na naming... Hindi, baliwala yan. Hindi. Pero ang sabi niya dyan, malaki daw ang posibilidad na pag-isahin na lang ang dalawang impeachment complaint bago ito isilalim sa pagboto. Ay, tama naman siguro, no? Oo. Kasi di ba, mayroon din mga ganyan dati na Isa na lang. pinag-isa Oo. at dinadala doon sa House Committee on Justice. Oo. Okay? Sisimulan daw ang proseso sa House Committee on Justice kung saan susuriin ang reklamo kung sufficient in form and substance Oh. o sapat ang forma at nilalaman. Oho. Pagkatapos ng investigasyon ng komite, kailangan itong maisumite sa Kamara yung report na may kasamang resolusyon sa loob ng 60 session days. Ayun. Repasuhin naman ito ng Kamara sa loob ng 10 session days. Pero yun yung kadaming araw nito. Oho. Sunod naman dito ang botohan kung tatanggapin ng articles of impeachment. Kailangan dito ang pagsang-ayon ng 1/3 ng miyembro ng Kamara. Kaya kapag inaprobahan ng Kamara ang articles of impeachment, lilipat na ang kaso sa Senado, natatayo namang impeachment court. Kailangan naman ng 2/3 majority ng lahat ng senador o 16 sa 24 na senador para mahatulang nagsasala o mapatanggal ang opisyal na kinasuhan sinampa ng impeachment. Biruin mo dyan, halimbawa, itinuloy-tuloy nga nila ito. Buong taon na po tayong nakatali dito, hindi ba? Oo. At ito, Nelson, dagdag ko dyan, 75 grupong makabayan kasama daw po pala 55 grupo, 75 grupo ng mga complainants ang ikalawang impeachment laban po kay BP Inday Sara sa Office of the Secretary General diyan po sa House of Representatives. Ang ikalawang impeachment complaint laban po sa Vice Presidente ay nakasentro lamang sa impeachable offense na betrayal of public trust dahil sa hindi may paliwanag na paggastos ng confidential fund, intelligence fund ng Office of the Vice President at ng Secretary pa ng DepEd. Inendorso daw po nila Makabayan Representative, Makabayan Black Representative Arlene Brosas, Franz Castro at Raul Manuel. Yan. Ayon po dito kay Attorney Nery Colmenares, isa sa mga legal counsel ng grupo na minamabuti daw po nilang isang impeachable offense lamang ang isampa sa pangalawang Pangulo para madali pong matalakay ng Kamara ang dahilan sa kakulangan na po ng panahon. Ayan. Sa parte naman po ng tumanggap sa pagkatatanggapin niya ng House Secretary General, ito pong si Secretary General Reginald Velasco na dadaan daw po sa parehong proseso ng unang impeachment complaint laban po kay BP Sara. Ang ikalawang impeachment complaint ay sunod po sa umiral na rules of impeachment ng mababang kapulungan ng Kongreso. Ayun. So, yun nga ang pag-uusapan dyan, Nelson. Ito po yung nilalatag namin sa inyo, yung mga nangyari sa araw na ito. Ikalawang impeachment complaint. Yun. Oo. Ang tanong ko nga dito, Nelson,
Binabaliwala ba ng mga mababatas na ito ang naunang pahayag ng Pangulong Bongbong Marcos na para sa kanya ay baliwala, hindi po dapat natin pagtuunan ng pansin ang impeachment na ito, bagamat hindi man siya nag-uutos, pero Pangulo nagbigay na ng pahayag ang Pangulo, di ba? Kahapon nga binabanggit ni Kong Dante. Tayo ba? Nagpahayag na yung Pangulo, hindi ba natin susundin? Ayun nga. Sa House leadership, hindi pa gagawa ng aksyon. Hanggang ngayon, Wala pa statement. Wala pa pong statement si Speaker Martin Romualdez. At mukhang ang balita natin, Jen, ito naman, hindi natin sinasabing kumpirmado, Oo. pero mukhang yun na nga nangyayari. Oo. Pilit nila kinukumbinsi ang Pangulo na bawiin yung ganon? yung kanya naunang statement na no to impeachment. Pa. Oo. Meron ba mga statement doon, Makabayan Black, na kung pwede, abawin na ng Pangulong Bongbong yung kanyang payag na pakiusap na no to impeachment? Ang una nila sabi, dapat hindi ba kailamang Malacanang? Oo, hindi Huwag nga tama kailangan. makikialam mo Oo. Malacanang kung sa mob ninyo, pero Oo. sa kapakanan ng taong bayan, Pangulo pa rin ang Ay, tama dapat naman. na masunod. Dahil ang Pangulo dyan, nakikita niya kung anong mas makakabuti sa bansa. Ayun na nga, Hindi ba? oo. Oo, kaya sinasang-ayunan natin doon ang presidente na kapag ka natuloy ang impeachment, matatali tayo dyan. Nako. At wala na tayong atugapagin, kundi ang impeachment na lang na yan. Hindi ba? Talagang ma-out of focus tayo dito, Nelson, ano ha? At dahil dyan, magkakaroon tayo ng Vox Populi. Ay, taga lang ha, hindi pa po namin ipinapahayag ha. Oo. Kung ano po yung tinanggap naming tagubilin, Oo. tinanggap naming mga bilin, ano ha, makinig po kayo mabuti. Para hindi na tayo ma-out of focus. Yan, opo. Para yung kapakanan ng mga mamamayan ay mapanatili natin. Ha? Ibig sabihin ay mabigyan sila ng tamang serbisyo ng gobyerno. Yan, opo. At mapanatili natin yung kapayapaan sa bansa. Ayan. At pati na yung pagkakaisa natin, hindi tayo magulo. Oho. Merong dapat Malaking- mangyari. Merong dapat na mangyari. Mamaya po, Yan ang babagitan. abangan ninyo. Ayun, tumuto kayo, huwag kayong bibitaw. Kung paano mangyayari yan? Paano po mangyayari yan? Batay po sa tinanggap naming tagubilin ni Nelson. Ano ha? Oh, makinig po kayo mabuti. Pero ito muna. Oo. Ilatag muna namin ang ating magiging Vox Populi sa araw na ito. Ang tanong natin ay simple lang po. Dapat bang manindigan ang Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang panawagan na no to impeachment? Yan. Ulitin ko po ha. Pakalimi-limi ninyo. Direk, pakibaba mo nga ulit yung prompter. Yan. Dapat bang manindigan ang Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang panawagang no to impeachment? Yan. Kung ang sagot nyo po ay opo, dapat manindigan ng Pangulo, letter A. Kung ang sagot nyo naman po ay hindi po, parang babawi eh. Parang babawi ang Pangulo eh. Ang Kuya Rudy Liwanag, ayun, salamat po ng marami. Ang Kuya Johnny Ong, Kuya Johnny. Ano Nelson, ipapahayag naman natin, ano bang doon sa atin ho mga kababayan nakasubaybay, nako, pinag-uusapan po namin ni Nelson kanina, ang kalagayan ng ating bansa sa naharap nating mga problema. Tapos Ang daming- matatali tayo sa impeachment complaint na yan, di ba? Oho. At pagkatapos alam mo, magtatapos na ang taon, naharap tayo sa panibagong taon, Nelson. Na naman. Oo. Haharapin ba natin ang panibagong taon na punong-puno tayo ng intriga sa buhay? Ayun nga. At saka ito nagkakawatak-watak no? Oho. Nagkakahati-hati, nagkakabahagi po ang bansa kapag ka ganitong may mga sigalot sa politika. Yun na nga. Pero bago yan, baka kasi nakalimutan ng iba. Ano ba ang panawagan? Ano po bang opinion ng Pangulong Bongbong Marcos tungkol dito sa mga inihain na impeachment complaint? Ito yung nauna pa lamang, ha? Sige nga po, liwanan natin, sariwain natin ang pahayag ng Pangulo. Nelson, Pakinggan po natin. panoorin natin. Well, it was actually private communication, but nalik na, yes. Because that's really my opinion. This is not important. This does not make any difference to even one single Filipino life. So why waste time on this? What will happen to if somebody files an impeachment? It will tie down the House, it will tie down the Senate, it will just take up all the time, and for what? For nothing. For nothing. None of this will help improve a single Filipino life.
As far as I'm concerned, it's a storm in a teacup. Yan. Para saan? Wala. Wala niyo tayo mapapakinabang dito. For me, sabi ng Pangulong Bongbong, it's a storm in a teacup. Oh, for nothing. Oho. None of this will help improve a single Filipino life. Oho. Ba't natin pag-aaksaya ng panahon, hindi ba? Oho. Kaya, ito na po. Kami po ni Nelson tumanggap po ng bilin bilang mga kaanib po sa Iglesia ni Cristo at sa atin hong mga kababayan. Dahil po dyan, mga kababayan at mga kapatid sa Iglesia, ang mga kapatid po sa Iglesia ay naghahanda, Nelson. Ulitin ko po ang mga kapatid po sa Iglesia ay naghahanda na magsagawa po ng rally. Magsagawa po ng rally upang ipahayag sa lahat ng mga kinauukulan na ang Iglesia ni Cristo ay pabor. Pabor po sa opinyon ng Pangulong Bongbong Marcos na hindi sumang-ayon sa isinusulong ng ilang sektor na impeachment. Dahil maraming problema ang ating bansa na dapat pong unahin ng ating pamahalaan. Ang Iglesia ni Cristo po ay para sa kapayapaan. Ayaw namin, ayaw po natin sa anumang uri ng kaguluhan na manggagaling sa kanino mang panig. Ngayon pa lamang po, mga kababayan, ay nag-uorganisa na po ang mga lokal sa buong iglesia para magkaroon ng mga malalaking pagtitipon. Nelson, para ipakita po at ipahayag, ito pong binabanggit namin na pabor kami sa opinyon ng Pangulong Bongbong Marcos na no to impeachment. Dahil ang daming ang problema ng bansa, hindi ba? Ang dapat po nating unahin, ang problema ng bansa na mas malaki. Yes. Hindi po ang impeachment. At dapat maintindihan nyo rin na ito ay para sa kapayapaan. At hindi para sa anumang kaguluhan na posibleng manggaling kahit sa anumang panig. Tama. Dapat yun ang maintindihan natin. Wala tayong pinapanigan, kundi yung pagkakaisa at kapayapaan ng bansa. Well, opo. Dito naman kasi sa sitwasyon nakikita, ito, Nelson, ito sariling opinion ko na ito, ay meron talaga mga tao kasi na merong, ang tawag doon, inferior motive, may motibo Parang ayaw nilang makita, malungkot sila, na makita ang bansa ay nagkakaisa Di ba? Pag nakita nila nagkakaisang bansa at na sumusulong, humaharap sa problema, parang ang tawag doon, parang ginigiyagi sa puso nila. Ayaw ko makita ito. Hindi po, kami ni Nelson. Naku, gusto namin makita ang ating bansa ay nagkakaisa. Di ba? Hinaharap po ang mas malaking problema. Hindi po itong impeachment. Totoo yan. Yan. Para magkaroon na rin tayo ng pagkakataon na harapin talaga. Ano ang problema ng bansa natin? Hindi ba? Ayan. Kung araw-araw kayo na sumusubaybay dito, kabisadong nyo na. Hindi po ba? Na number one, ang mahal ng bilihin. Bagsak ang ating agrikultura. No. At ang solusyon natin, Talaga. importasyon ng importasyon. Yan ho ba? Yan, hindi ba priority ang tiyan? Ang kakainin ng mga mamamayan? Hindi ba yan dapat ang inuuna? Hindi ba, Jen? Sino bang makikinabang kung impeachment ang pagtutunan natin ng pansin? Magkakaroon ba ng bunga ang mga tanim? Gaganda ba ang ani ng palay? Hindi na ba tayo mag-i-import ng kung ano-anong agricultural products kapag natapos ang impeachment? Kaya again sa mga kabubukas lamang na kanilang radyo, ng kanilang telebisyon, at ng kanila po mga social media account, inuulit po namin kami ni Nelson ay tumanggap na po ng mga tagubilin, at ngayon pa lamang, ang mga kapatid po sa iglesia ay naghahanda na magsagawa ng rally upang ipahayag sa lahat ng kinauukulan na ang Iglesia ni Cristo ay pabor sa opinyon ng Pangulong Marcos na hindi sumang-ayon sa isinusulong ng ilang sektor na impeachment. Gaya na pinanood natin, Nelson, ang Pangulong Bongbong pa ay no to impeachment. Bakit po? Dahil pong maraming problema ang ating bansa na dapat pong unahin ng pamahalaan. Alam na alam po ninyo, ang iglesia
ay para po sa kapayapaan. Ayaw po natin ng anumang uri ng kaguluhan na manggagaling sa kaninumang panig. Sana po ay maliwanag at malinaw po sa lahat yan, Nelson. Oho. Yan po ang dapat ay palaganapin natin sa lahat ng ating mga kababayan. At sana po ay marinig din ng mga kinaukulan ng mga ahensya ng ating pamahalaan, Nelson. At alam ko, Jen, sa posisyon na yan, marami namang sumusuporta eh. Oho. At marami na rin akong narinig na nagsabing, tama ang Pangulo dyan sa sinabi niya na statement niya yan eh, na wala tayong mapapala kung pagkakaabalahan natin sa panahon ngayon ay ang impeachment. Hindi ba? Oho. Ito ang isa sa mga bagong nagpahayag ng pagsuporta, Jen, ha? Oh. Diyan sa posisyon na wag nang unahin. ituloy. Wag na yan. No to impeachment, sino Oo. yan? Ito ay si Senador Jinggoy Estrada. Yan. Bagamat nanawagan po kahapon si Senate President Escudero. Si Escudero, Si Escudero oo. na, oy mga senador, wag muna kayo magbigay ng reaksyon tungkol sa impeachment kasi magiging judge tayo pagka yan umakyat sa atin. Pero nagsalita rin si Senador Estrada dyan eh. Ha? Ang sabi niya, meron ba tayong graphics dito? I have a previous statement before. O, mesot pa pala. O, Oh, yan, sige, yan, yan. papakinggan na natin. Ano bang sabi ni Senador Jinggoy Estrada tungkol dun sa opinion ng Pangulo na no to impeachment? Pakinggan nga natin. I had a previous statement before na I am against any impeachment cases. That's it. It will divide our country furthermore. Diba? What happened to when my father was impeached? When my father was impeached, gumanda ba buhay ng Pilipino? Kaya naman, natanggal yung matandang Marcos. Gumanda ba? Lalo na, worsen. Yan po ang statement ni Senador Jinggoy. Aminin man natin na. So ako, anong ilang bang impeachment nasaksihan ko na? Erap, nasaksihan ko yan. Corona, nasaksihan ko yan. Itong Sereno, pero hindi naman natuloy talaga yung... Okay, Sereno iba eh. Oo, pero di ba, nagsimula pa-impeachment na rin yun eh. Talaga po namang ang trabaho ng Senado na out of focus talaga. Yung kay dating Pangulong Erap Estrada, di ba? Nene Pimentel yung time na yun eh. Yes. May ibang takin mo, nagkagulutan dyan sa brown envelope. Oo nga. At nung binuksan yung brown envelope, Wala ano naman naman? Di ba? Kaya nga ako dyan nananawagan din sa iba. Ha? Oho. Sa mga ibang senador o ibang mga congressman, anong stand ninyo? Di ba? Dapat tumayo kayo ngayon. Ha? Kayo ba, wala ba kayong sariling paa? Oho. Wala ba kayong sariling paninindigan? Anong stand nyo sa punto na ito? Uunahin nyo po ba yung hindi makabubuti? Ang Pangulo na nagsabi. Oo. Hindi ba kayo naniniwala sa Pangulo ninyo? Sa Pangulo ng Pilipinas na ibinoto ng ilang milyong Pilipino at pinaniniwalaan pa ng mga Pilipino hanggang ngayon? Si Senadora Amy Marcos may statement kahapon, sabi, irespeto niya naman ang Pangulo. Ayun pa. Oo. Aha. Hinahanap ko nga yung statement ni Senadora Amy na sinasabing, ano ba? Irespeto nyo naman ang Pangulong Bongbong doon sa kanyang naunang pahayag na wag nang ituloy. Hindi naman kayo minamanduhan, hindi naman kayo inuutusan eh. Di ba? Pero, nagbigay ng statement ang Pangulo, dapat naman niya, irespeto natin yun. Hindi ko lang makita yung statement eh, na ito. Nasa ano na ha? Ito to. Umaapila po si Senadora Amy Marcos sa mga nagpapa-impeach kay BP Inday Sara, irespeto naman ninyo. Irespeto naman ninyo kahit kaunti si Pangulong Bongbong Marcos. Sa panayam po, sinabi ng presidential sister na mismong ang Pangulo nga, hindi pabor na patalsikin sa pwesto ang vice-presidente dahil maapektuhan lamang ang trabaho ng mga kongresista at ng mga senador. Hindi rin anya makabubuti at hindi kagaganda ng buhay ng sambayanang Pilipino ang pag-impeach kay BP Sara dahil sangkaterba. Sangkaterba pa rin po ang problemang mas dapat pagtuunan ng mga mambabatas. Ayon pa po kay Senadora Amy, may sariling mundo kasi. May sariling mundo kasi ang kanyang pinsan. Ito, pinangalanan na ni Senadora Amy. Ang kanyang pinsan na si Speaker Martin, kaya may sariling direksyon ang Kamara de Representante. Pinapayuhan po niya ang kanyang pinsan, makinig naman kay Pangulong Marcos. At isang tabi muna ang pansarili niyang ambisyon sa 2028 elections. Gayun din ang kanyang galit at hinanakit. Yun.
Ang panawagan pa po ni Senadora Amy na ipagdiinan pa ng kanyang direktiba laban sa impeachment ni BP Sara dahil lumilitaw niya na may nangyayaring sabwatan. O kahit kauntian niya, pwede ba irespeto niya naman ng Pangulong Bongbong? Yan po ang statement ni Senadora Amy. Kahapon yata ito, narinig ko at yun ang kanyang binabanggit, Nason. Kaya